Unang mga taga-Korinto. Unang kabanata. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo, anupat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob, na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo, na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng Kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabaha-bahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at sa isa lamang paghatol. Sapagkat ipinatalastas sa atin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Chloe, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Nabahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismohan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismohan ang sino man sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo. Baka masabi nino man na kayo'y binautismohan sa pangalan ko. At binautismohan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismohan akong iba pa, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya kayo'y nangasakay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan, at katubusan, na, ayon sa nasusulat, ang magmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Ikalawang kabanata. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo,
ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos, sapagkat aking pinasyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo, at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya? Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ikatlong kabanata. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa Espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya, sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat kung ang sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito, ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay,
sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw ni yaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan, at muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmamapuri ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Ika-4 na kabanata. Ipalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Datapwat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo, o ng pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman, hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso, at kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y nangaghari nang wala kami. At ibig ko sanang mangaghari kayo upang kami na may mangagharing kasama ninyo. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan, at ng mga anghel at ng mga tao, kami mga mangmang dahil kay Kristo. Ngunit kayo'y marurunong kay Kristo, kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapwat kami ay walang kapurihan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami, at nangauuhaw, at mga hubad, at mga tinampal, at wala kaming tiyak na tahanan. At kami nangagpapagal na nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala, ay kami nangagpapala. Bagamat mga pinag-uusig, ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri, ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ipinamamanhik ko nga sa inyo, na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. Dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalaala ng aking mga daang nanga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawat iglesia. Ang mga ibangay nangagpapalalo, na waring hindi na ako mapapariyan sa inyo, ngunit ako'y paririyan agad sa inyo, kung loloobin ng Panginoon,
At aking aalamin, hindi ang salita ng nangagpapalalo, kundi ang kapangyarihan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Anong ibig ninyo? Paririyan baga ako sa inyo na may panghampas, o sa pag-ibig at sa espiritu ng kahinahunan? 5 Kabanata. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus na ngalumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y nahaharap, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas at ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi baga ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na, sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya nga ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutang ito, o sa mga masasakim at mga manglulupig, o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayo'y kinakailangang magsialis kayo sa sanglibutan. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig. Sa gayo'y huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat nanga sa labas ay Diyos ang humahatol, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. 6 Kabanata. Nangangahas baga ang sinuman sa inyo, kung mayroong anumang bagay laban sa iba, na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal? O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang manghiya kayo. Ano diyatat, wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisipanampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkos ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkos kayo'y padaya? Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at nangagdaraya, at ito'y sa mga kapatid ninyo. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahusgahan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Datapwat ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon,
at muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. O hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ikapitong kabanata. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapwat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa, at gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin, at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao'y mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba'y ayon sa paraan yaon. Datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa, at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya ko. Ngunit kung sila'y hindi makapagpipigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga gningas ang pita. Datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Datapwat sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Sapagkat paanong malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa? Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Tinawag baga ang sinumang taong tulina? Huwag siyang maging dituli. Tinawag baga ang sinumang dituli? Huwag siyang maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Bayaang ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa kanya. Ikaw bagay alipin ng ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-alala, kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging laya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon, gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking pasya.
na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Inaakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan. Sa makatuwid bagay mabuti ngang ang tao'y manatili ng ayon sa kanyang kalagayan. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa ay hindi siya nagkakasala, datapwat ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman at ibig ko sanang kayo'y iligtas. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli, upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala, at ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak, at ang nangagagalak ay maging tulad sa hindi nangagagalak, at ang mga nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari, at ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nangagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kaasalan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At nagkakabahagi ang isipan, gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Ngunit kung iniisip ng sinumang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mangag-asawa sila. Subalit ang nananatiling matibay sa kanyang puso na walang kailangan kundi may kapangyarihan tungkol sa kanyang sariling kalooban, at pinasyahan sa kanyang sariling puso na ingatan ang kanyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin. Kaya nga ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti, at ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kanyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. 8 Kabanata. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapwat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan, at walang Diyos liban sa iisa, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon si Hesukristo, na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan Niya. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhas ay mahina ay nangahahawa. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama. Kung tayo'y di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. Datapwat magsipag-ingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Sapagkat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga titibay ang kanyang budhi kung siya'y mahina, upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina,
ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. At sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagkakasugat ng kanyang budhi kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya, kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamang kati, upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Ikasyam na kabanata. Hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon, sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala baga kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa? Sinong kawal ang magpakailan paman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao? O di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat. Sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa, at ang gumigiik ay sa pag-asa na makakabahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay, upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan nino man ang aking karangalan. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may ganting pala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ano nga kaya ang aking ganting pala? Na pagka ipinapangaral ko ang Ebanghelyo, ay ang Ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nagaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina ako'y nagaring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon, upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira.
Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. 10 Kabanata. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat, at lahat ay nangabautismohan kay Moises sa alapaap at sa dagat, at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama, na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid. At ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila. At nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayong mangagbulong-bulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman, ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? Ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos, at di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. O minumungkahi baga sa atin sa paninigbugho ang Panginoon? Tayo'y bagay lalong malakas kaysa Kanya? Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin nino man ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Datapwat kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba, sapagkat bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustahin ng dahil sa aking ipinagpapasalamat?
Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. 11 Kabanata. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay paggupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang paggupit o paahit, ay maglambong siya. Sapagkat katotohanang ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, dahil sa mga anghel. Gayunman, ang babae ay di maaaring walang lalaki, at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae, datapwat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Hatulan ninyo sa inyo-inyong sarili. Nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos ng walang lambong? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Datapwat kung tila mapagtunggali ang sino man, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong mga pagkakabaha-bahagi, at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kani-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan o maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos, at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro.
sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Datapwat kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo. Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol, at ang iba ay aking aayusin, pagpariyan ko. 12 Kabanata. Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan, sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na wala sinumang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi si Jesus ay itinakwil, at wala sinuman ay makapagsasabi si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon, at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman, sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu, na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo, sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu, sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? Datapwat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan, datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yaong sangkap na may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya, o kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kaya nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta,
lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala, may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag, datapwat maningas ninyong nasain, ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. 13 Kabanata. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapaghinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay magtatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sapagkat nangakakakilala tayo ng bahagya, at nanganghuhula tayo ng bahagya. Datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata, sapagkat ngayoy malabo tayong nakakakita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayoy nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Datapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 14 Kabanata. Sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanaisin ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Ibig ko sana kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika, datapwat lalo na ang kayo'y magsipanghula, at lalong dakila ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag o ng kaalaman o ng panghuhula o ng aral? Kahit ang mga bagay na walang buhay na nagsisitunog, maging plauta o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? Sapagkat kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita, at ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin. Gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. Sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapwat ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu, at mananalangin din naman ako sa pag-iisip.
Aawit ako sa espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng siya nawa? Sa iyong pagpapasalamat, palibhasa'y hindi nalalaman ang iyong sinasabi. Sapagkat ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti, datapwat ang iba'y hindi napapagtibay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip, upang makapagturo ako naman sa iba, kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika. Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pag-iisip, gayon may sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo, datapwat sa pag-iisip kayo'y mangagpakatao. Sa kautusan ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika, at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa, ay magsasalita ako sa bayang ito, at gayon may hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga ang mga wika ay pinakatanda, hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi baga nila sasabihin kayo'y mga ulol? Datapwat kung ang lahat ay nagsisipang hula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, magsisiyasat siya ng lahat. Ang mga lihim ng kanyang puso ay nahahayag, at sa gayoy magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos. Nasasabihing tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kung nagsasalita ang sinuman ng wika, maging 2 o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. At ang 2 o 3 sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba'y mangagsiyasat. Datapwat kung may ipinahayag na anuman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna, sapagkat kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa, upang ang lahat ay mangatuto, at ang lahat ay maaralan. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Ano, lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos, o sa inyo lamang dumating? Kung iniisip ninuman na siya'y propeta, o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Datapwat kung ang sinuman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. 15 Kabanata. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng 3 araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y napakita kay Cefas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, natapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago, at saka sa lahat ng mga apostol. At sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin.
Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Datapwat kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpong ang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos, na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismohan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit sila'y binabautismohan dahil sa kanila? Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawat oras? Ipinahahayag ko, alang-alang sa ikaluluwalhati ninyo mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo'y mga mamatay. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Datapwat sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga patay, at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Ikaw namang ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay. At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo o ibang bagay. Datapwat ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling. At sa bawat binhi ay ang sariling katawan. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan. At iba ang kaluwalhatian ng mga bituin.
sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na mag-uli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay, na magguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 16 na kabanata. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. At pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. At kung nararapat na ako man ay pumaroon, sila'y isasama ko. Ngunit ako'y paririyan sa inyo, pagkaraan ko sa Macedonia, sapagkat magdaraan ako sa Macedonia. Datapwat marahil ako'y matitira sa inyo o makikisama sa inyo sa Tagginaw, upang ako'y tulungan ninyo sa aking paglalakbay saan man ako pumaroon. Sapagkat hindi ko ibig na kayo'y makita ngayon sa paglalakbay, sapagkat inaasahan kong ako'y makikisama sa inyong kaunting panahon, kung itutulot ng Panginoon. Datapwat ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes, sapagkat sa akin ay nabuksan ng isang pintuang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. Ngayon kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapasa inyo na walang pangamba, sapagkat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon na gaya ko rin naman. Sino man nga ay huwag humamak sa kanya, kundi tulungan ninyo siyang payapa sa kanyang paglalakbay, upang siya'y makaparito sa akin, sapagkat inaasahan ko siya'y kasama ng mga kapatid. Ngunit tungkol sa kapatid na si Apolos, ay ipinamamanik ko sa kanyang malabis na siya'y pumarian sa inyong kasama ng mga kapatid, at sa anumang paraan ay hindi niya kalooban na pumarian ngayon, ngunit paririyan pagkakaroon niya ng panahon. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Ipinamamanhik ko nga sa inyo mga kapatid, nalalaman ninyo na ang sangbahayan ni Estefanas ay siyang pangunahing bunga ng Akaya, at nangagsitalaga sa paglilingkod sa mga banal, na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal.
At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico, sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunan nila, sapagkat inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo. Magsikilala nga kayo sa mga gayon. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. Ang bati ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. Kung ang sinuman ay hindi umiibig sa Panginoon ay maging takwil siya. Maranatha. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig kay Kristo Jesus ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa.